Ito na ang inaabangang sagupaan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Sa pagsisimula ng laban, agad na nagpakitang gilas ang Lakers sa pamamagitan ng isang mabilis na 7-0 run. Mula ito sa isang 3-pointer ni Finney-Smith at isang magandang assist ni LeBron James kay Vanderbilt na nagresulta sa isang easy dunk. Maganda ang depensa ng Lakers sa unang bahagi ng laro kung saan napilitan ang Celtics na mag-commit ng 2 turnovers. Sa kabila nito, naitabla ng Celtics ang kanilang unang puntos matapos ang isang mid-range jumper mula kay Jaylen Brown. Sa 8-minute mark, muling uminit si LeBron James matapos makapagtala ng 2 sunod na puntos, isang corner jump shot at isang malakas na drive papunta sa basket. Sinundan pa ito ng isang layup ni Finney-Smith dahilan upang mapilitan ng Celtics na humiling ng maagang timeout. Pagbalik sa laro, naging sagutan ng 3-pointers ang magkabilang koponan. Sa 4-minute mark, nakapagtala ng 6-0 run ang Celtics dahilan upang maagaw nila ang kalamangan sa Lakers. Ngunit hindi rin nagtagal, agad na bumawi ang bagong pasok na si Goodwin sa pamamagitan ng isang tres. Sa nalalabing 2 minuto ng first quarter, inilabas si Luka Doncic matapos magtala ng 2 turnovers. Si LeBron naman, ang nagsilbing playmaker ng Lakers, ipinapakita ang kanyang husay sa pagpapatakbo ng opensa. Patuloy din ang mainit na laro ni Goodwin na muling nakapagtala ng isa pang 3-pointer bago matapos ang quarter. Sa ikalawang quarter, nasa early triple-double watch na si LeBron James na may 7 assists, 7 rebounds at 8 points pa lamang sa may 8-minute na nalalabi sa quarter. Sa pagtatapos ng first half, nakapagtala ang Celtics ng huling 5 puntos upang kunin ang kanilang pinakamalaking kalamangan sa laban sa score na 58-54. Sa ngayon, nangunguna para sa Lakers si LeBron na may 14 points, 8 rebounds at 7 assists. Samantala, si Jason Tatum naman ang nanguna para sa Celtics na may 22 points, 4 rebounds at 4 assists. Sa pagsisimula ng third quarter, mabilis na nakapagtala ng 3 madadaling layup ang Boston Celtics dahilan upang lumamang sila sa score na 68-56. Malaking kawalan para sa Boston si Kristaps Porzingis na madalas targetin sa pick and roll plays sa depensa. Gayunpaman, napunan ito ni Al Horford na nagpakitang gilas sa depensa ng matagumpay na pigilan ng isolation plays ng Lakers. Bukod dito, may 10 points at 3 assists din siya sa opensa na tumulong sa pagdikta ng laro para sa Celtics. Sa ika-4 na quarter, sinubukan pang humabol ng Lakers at naibaba pa nila sa 7-point ang lead ng Celtics. Ngunit hindi bumitaw ang Boston sa kanilang solidong laro. Sa huli, nagtala ang Celtics ng isang dominanteng panalo, pinapakita ang kanilang husay sa depensa at opensa habang hindi nagawang makahanap ng sagot ang Lakers sa loob ng pintura. Samantala, bagamat hindi humiling ng trade si Anthony Davis mula sa Los Angeles Lakers bago siya naisama sa kasunduan para kay Luka Doncic patungo sa Dallas Mavericks, tila hindi rin siya lubos na nasiyahan sa organisasyon. Ang biglaang trade sa kanya ay nagdulot ng maraming espekulasyon kung talagang bahagi siya ng mga plano dati ng Lakers sa hinaharap. Inamin naman ng Lakers owner na si Jenny Buss sa kanyang panayam sa NPR. Ang naging dahilan ng pag-trade kay Davis ay dahil sa 3 taon na sila natatalo sa Denver Nuggets at wala umanong pagbabago sa mga nakalipas na season. Isa pa, panay reklamo nga daw ito at mukhang hindi na ito masaya sa kanyang posisyon sa Lakers. Kaya nung magkaroon ng opportunity ang Lakers na makakuha ng panibagong superstar ay hindi na sila nagdalawang isip na bitawan ito. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula sa Mavericks. Sa kanyang debut noong Pebrero, agad siyang nagtamo ng left adductor strain dahilan upang hindi siya makapaglaro ng halos 1 buwan. Ang sitwasyong ito ay lalong naging mas komplikado nang mapag-alamang natapos na rin ang season ni Kyrie Irving dahil sa isang torn ACL injury. Dahil sa kasaysayan ng mga injury ni Davis, posible siyang ipahinga ng Dallas sa natitirang bahagi ng season upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Ayon kay Tim Bontemps ng ESPN, mas mainam para sa Mavericks na i-trade si Davis sa off-season. Ayon sa kanyang ulat, hindi umano kakayanin ng kasalukuyang roster ng Dallas na manalo ng kampeonato, lalo na kung patuloy na magiging issue ang kalusugan ni Davis. Sa kabila ng kanyang husay sa depensa at opensa, ang kanyang pagiging injury-prone ay nagdudulot ng pangamba para sa future ng koponan. Kung nais ng Dallas na mapakinabangan ang kanyang halaga, maaaring ikonsidera nila ang pag-trade sa kanya para makakuha ng mas matibay at mas maaasahang player para sa kanilang championship aspirations.